How about yung Duterte. dating tagapagsalita po ni Pangulong Duterte, si Attorney Harry Roque? Kasi Well, napaka-iconic ng mga sinabi niya against you, di ba? And ngayon siya yung tinutugis. correct. Kasama rin po yan. Tinitingnan din po yan ng aking mga abogado. Kasi yung pag-aano nga, yung pag-aalipusta niya sa akin, and then clearly enabler siya ng mga persecution against me. He may not have a direct hand sa pagpapakulong sa akin, pero sa mga naging statements niya ay pwede rin naman siya and naghahanap ng pinaka-basis ng pwedeng ikaso against kay spokesperson now fugitive Harry Roque. You mentioned Harry Roque as a fugitive, no? Meron ba kayo nararamdaman na parang gloating or sabi nga nila ang term dyan schadenfreude dito sa nararanasan niya given what he had been doing or saying against you. Ngayon siya po yung target ng ng house and for legitimate reasons. Yes, as people have said, reversal of fortune, karma, talaga namang hahabulin ka talaga kapag meron ka talagang mga atraso sa kapwa mo. Na yung atraso mo, walang basehan, just out of personal spite or anuman, mga ambisyon, gusto lang magpalakas doon sa kanyang patron, sa kanyang boss, dati si Duterte, and yun, ginagamit niya yung kanyang platform para manira para sa mga kasinungalingan. So, comeuppance. Talaga naman marunong, sinabi ko na po yun, marunong talaga ang Diyos. Okay. Finally, Senator, si Kerwin mismo, kasi dun sa kanyang testimony yesterday, he also asked for your forgiveness. Kayo ba, on a personal level, napatawad niyo na ba itong inyong naging accuser ng panahon na yon? Matagal ko nang pinatawad yan si Kerwin Espinosa. Alam niyo po, nung nag-testify siya sa Senado, when he was testifying, nandun ako sa opisina ko. Wala pa ako noon sa session hall. Meron kasi kaming monitor doon. So kahit hindi ka present, hindi ka personally present doon sa session hall, pwede ka pa rin manood ng session or ng meeting, ng hearings. Now, nung nagte-testify siya, ay pinanood ko sa office. Nung dinawit na nga ako, kung ano-ano na yung mga sinabi niya, I decided to go down. And nagkaroon po ako ng statement doon. I did not confront him. I did not ask him questions, but I had a statement na talagang sabi ko, malinaw sa akin na ito is itong mga testimony ngayon ni Kerwin Espinosa ay under duress, gunpoint. Now, pointless sa akin na mag-cross-examine o mag-question sa kanya, although it could have been a cross-examiner's dream. Ang ganda sana mag-cross-examine na mga ganyan, na mga kasinungalingan. But I opted not to kasi ako yung ini-implicate. Now, yung objectivity ko pwedeng i-question. Sabi ko, yung mga kasabahan ko pwede magtanong, pero ako, I don't think I can. So sabi ko pa nga, sinabi ko doon na I forgive him for all his, may God forgive him for all his sins, for all his lies, and I also forgive you. Sinabi ko yun. Kasi halata ka sa akin na napipilitan ka lang, may takot ka. Kasi I had of course, information already na mga ganun ang gagawin nila nung mga nag-appear sila doon sa Senate. So, mari-research po yung ano na yun, yung portion na yun. So that early, pinatawad ko na siya. And then nung humingi uli siya ng tawad, now when was that? Ganun ulit, nung tinanong ko ng media, I think nung nag-press con siya, few days ago, sinabi ko yun, dati ko na siyang pinatawad in the same manner, na pinatawad ko na rin yung iba, na mga nag-testify sa akin, nagpagamit at ginamit. At isa lang nga ang hindi ko pa kayang patawarin, yung nasa likod yan. So, sino po ito? Sino ba to? Sino ba to? Si Tsaka si Duterte? Yes. Si Bato po. Tinitingnan ko pa ho kasi... Ang bait nyo Pinag-isipan nyo pa. Yes. Grabe.